hindi talaga maayos ang problema natin sa baha na yan. Kasi instead na hinaharap at inaako ni BBM yung kanyang kamalian, kanyang kakulangan, gaya ni PRRD. Sabi ni PRRD, ako mananagot lahat. Tingnan nyo yung difference niya kay BBM. Ito si BBM, pasa ng pasa, sinisisi yung babae, si Christine. Pero tingnan nyo mabuti kung hindi ito excuses. Sabi niya, na-overwhelmed daw kasi mas malakas daw si Christine kaysa doon sa Yolanda. Kaya daw nabaha. First time. Pero teka muna, after the SONA mo, nakatatlong bagyo na tayo. Yung una, pangalawa, binaha din tayo. Hindi yun malakas. Excuse me po, hindi namin makakalimutan kasi that time, nasa Davao kami. Tinover namin yan eh. Kaya wala siya excuse. Bakit yung mahina, binabaha? It's not because of Christine. It's because of you, yung gobyerno nyo, medyo mahina. Coach Wala Oli, tayong pupuntahan kung puro tayo excuses. Coach Oli, hindi totoo yung sinasabi niya na mas malakas si Christina kaysa kay Yolanda. Kasi si Yolanda, 315 kilometers per hour. Namatay doon, 6,352. Panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy. Tapos ang nawala ay 1,771. Itong kay Christine, may 145 kilometers per hour lang na bagyo. Ang sinasabi niya, sobrang lakas daw nung ulan. Yung Ondoy, mas madaming ulan na itinapon yun sa kasaysayan ng ulan. Yun yung narinig ko sabi niya sa kanina sa interview tinumpare niya. Nasa 400 daw si Yolanda tapos nasa 700. Malayo. Kaya nga, for discussion purposes, sabi ko nga kanina, blinag ko to, kahit masabihin natin mas malakas si Christine balikan natin yung unang naging dalawang bagyo. Napakahina nun. And yet, binaha tayo. Coach Oli, reputasyon kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Ano bang reputasyon meron si Bongbong Marcos? Kasi parang meron naman yata talaga na mga flood control projects. Pero sa mga nakikita nga natin, sa mga nagkalat na pictures, images sa social media, yung mga ginagawa nilang mga dike, wala, gumuguho eh. So, ibig sabihin, substandard. Kapag substandard, ibig sabihin, kinurakot yung pera na para dyan. Diba, Jay? Oo. Siguro gusto nila yung flood control na lang yung mag-adjust sa kanila. Kasi parang yun ang gusto nilang palabasin eh. Oo, kasi kung matatandaan nyo, hindi kasi biro talaga yan eh. Alam nyo, maraming sumisita na bakit puro na lang daw flood control. Unang-una, sa SONA kasi sinabi yan eh. Ang isang proyekto na nagawa ng isang presidente, at kapag sinabi mo sa SONA yan, talagang hahanapin at talagang aanuhin ng taong bayan yan. So, hindi kasalanan ng taong bayan yun kung bakit nila hinahanap yung flood control na yan sa hina ng ulan or hina ng bagyo dito sa Pilipinas, biglang ganyan yung baha, lagpas sa bubong, no? Kasalanan din to ni Marcos kasi kung wala naman talaga at kung medyo hindi pa nga tapos yung iba, ba't pa kailangan ipagyabang dun sa SONA? At ito pa pinakaano dyan, di ba? Parang inano niya yung about dati sa Yolanda, sa mga maraming kukonti na lang yung parang kukonti na lang yung itinulong or itutulong ni PRRD. Parang siya na lang ata daw yung sasagot sa lahat ng tulong dun sa Yolanda na yun. Diba? Pinagyabang niya yun. So, ayan na naman. Halos sa ganyan din yan. Pinagyabang ngayon, hinanap ng taong bayan. Wala siyang ipakita. Kaya sabi ko, yung flood control na lang mag-adjust sa inyo. Nakakaya naman. Yung kay PRRD na Rolly at 298 kilometers per hour from Yolanda, natuto tayo doon sa aral ng Yolanda eh. So, ang namatay noon, 20, tatlo yung nawala. Compared doon sa 315 kilometers per hour na bagyo ni Yolanda na may namatay na 6,350. Dito mo makikita talaga si Pangulong Duterte na nag-aaral talaga siya. Inaalam niya kung ano yung pagkukulang, pinupunan niya. Dito naman sa administrasyon natin ngayon,
itutuloy mo lang naman yung mga ginawa ni PRRD Pero wala hindi niya inasikaso. Siguro, kasi hinahanap din nila ngayon, Doc Lorraine, ng mga vloggers ni Bongbong, sinasabi nila na napakarami din naman daw flood control projects ni PRD, pero bakit bumabaha pa din daw? Pero hindi ka malala. Ang mahirap kasi, Boss Dino, nakakalungkot sa atin dito sa Pilipinas kasi walang gustong umako ng pagkakamali. At ito, malinaw na hanggat hindi natin inaako yung pagkakamali at hanggat hindi natin ina-acknowledge ang problema, hindi natin yan mabibigyan ng solusyon. So, hanggang ngayon kasi parang in denial pa rin ng ating mga nasa gobyerno na parang feeling nila talagang magagaling sila at nagagawa nila lahat ng mga tungkulin pero hindi po yan nararamdaman ng mga tao. Para sa akin, ito yung mga sinasabi ni President Marcos. Sa President, yung mga sasabihin mo dapat ay credible. Dahil ikaw ang may pinakamataas na katungkulan sa buong bansa. Lahat ng sasabihin mo, papaniwalaan dapat ng mga tao. Pero kung puro kasinungalingan lang ang pagsasabihin natin, paano tayo papaniwalaan ng mga tao niyan? Hindi ho ba? Dapat naman, nag-aaral ho tayo. Dapat natututo tayo sa mga pinagdaanan natin. Sabi nga nila, experience is the best teacher. So parang wala po tayo natutunan doon sa mga nakaraang experience natin sa baha at sa mga nangyayari sa ating bansa.